We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Na yung pagkabigat mo, partner? Yes, good morning sa iyo, partner, at good morning sa ating mga kapuso. Araw na Miyerkules yes, ngayon. Winner Wednesday. Winner nga ba? December 20. Winner na winner. December 20. Oo, December 20. Magdiwang tayo dahil December 20. 2023. Mamaya mga kapuso, hingi tayo ng update kay Kapusong Ivy Hernando. Diyan sa Heritage City of Vigan. Alamin natin, alam mo naman, dagsa yung mga turista ngayon dyan. Holiday season, Christmas season. Hanggang ano na yan? Hanggang bagong taon. May bakante pa ba sa mga transient house, sa mga hotels? Yung mga magpabook na kayo habang maaga pa. Panako, pag late, baka mawalan na kayo ng titirhan pag bumisita sa Vigan City. Mga kapuso, makakasama rin natin mamaya ang Sparkle You Ghosted Stars, Allen Ansay, and Sofia Pablo. Narito na ang mga unang balita. Mga traffic enforcers sa Dagupan City pinagbabawalang bumati ng Merry Christmas sa mga motorista. Nakatutok Russell Simorio. Ngayong Kapaskuhan, kabi-kabilaan na ang bumabati ng Merry Christmas. Pero may ilan na pinagbabawalan munang bumati. Maaga nang ipinaalala ng Public Order and Safety Office sa mga traffic enforcers sa Dagupan City na bawal silang bumati ng Merry Christmas sa mga motorista. Pagpapahiwati gumano ng paghingi ng aginaldo ang pagbati ng Merry Christmas sa kalsada. Kasi pag oras na bumati ka, ibig sabihin, may ibig sabihin yan. Kaya yan ang pinagbabawal ng MMDA. Pero ayon sa Poso, maaaring sumagot ng Merry Christmas sa mga traffic enforcer kung sila ang unang binati ng motorista. Babala ng Poso, sisibakin sa serbisyo ang mga traffic enforcer na mahuhuling nanghihingi ng pera o regalo sa mga motorista. Sabihan naman na sila na hindi sila pwede humingi. Matatanggal sila sa trabaho nila. Pwedeng bumati pero hindi pwedeng humingi. Samantala, extended na rin ang duty ng mga traffic enforcer ngayong magpapasko dahil sa dobling bilang ng mga motorista. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Kailangan pang maghigpit ng sintron ngayong magpapasko dahil sa panibagong taas presyo sa bigas. Mula 54 pesos, pumalo na sa 56 pesos ang kada kilo ng regular milled rice sa Malimgas Public Market sa Dagupan City 6 na araw bago magpasko. Ayon sa mga retailer, mataas ang kuha nila sa mga supplier ng bigas mula mga taram at ilang karating probinsya. Nasa 42 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas sa pamilihan. Pero hindi raw ito mabenta dahil hindi maganda ang kalidad. Nangingitim ang butil ng bigas at hindi raw maalsa kapag naluto na. Nasa 46 pesos hanggang 48 pesos kada kilo ang ikalawa na murang bigas pero magandang kalidad. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, walang problema sa supply ng bigas sa bansa. Sadyang nananatiling mataas ang buying price ng palay ng mga private trader na nasa 26 hanggang 28 pesos kada kilo. Isa-isang ipinakita ng negosyanteng si Winnie Balmores ang kanyang mga panindang sinira ng peste sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ang ilan sa kanyang mga paninda nagkanda butas-butas dahil sa pag-atake ng mga peste. Apektado rin ang mga panindang gulay ng ilang negosyante. Marami ang nalugi dahil sa nasirang paninda. Agad na nagsagawa ang ilang kawani ng Calasiao Market Division ng pest control activity sa pamilihan. Gagawin daw itong regular ayon sa pamunuan ng Market Division. Payo naman sa mga tindera na maging masinop din sa basura at ilagay sa maayos na container ang mga paninda para hindi makontamina. BFP nagsimula ng mag-issue ng Fire Safety Inspection Certificate sa mga magtitinda ng paputok sa mga Aldan, Pangasinan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban.
Nagsimula ng mag-issue ng Fire Safety Inspection Certificate ang Bureau of Fire Protection sa mga magtitinda ng paputok sa Mangaldan, Pangasinan. 11 negosyante ang naisyuhan ng permit at kaukulang mga dokumento. Sila na rin ang taon-taong mga nagtitinda ng paputok sa bayan. Bago sila magtinda ng paputok, mahalagang kompleto sila sa permit at certificate. Mayroon po silang deadline dun sa rami na mag-issue sila po ng temporary permit. Meron na rin designated firecracker zone sa bayan. Pinakamalapit lang po sa ating fire station itong Serapica Street po. Sa ngayon, wala pang schedule kung kailan pwedeng magsimula sa pagbebenta ng paputok ang mga negosyante. Pero karaniwan, pagkatapos ng selebrasyon ng Pasko, ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Samantala, tumaas ng 10 piso hanggang 15 piso ang itinaas sa paputok ngayong taon. Nakasanayan namin nagtitin ng paputok, inalabanan namin kahit mataas, itatas din namin ang presyo, madam. Babantayan naman ng BFP ang mga ibibenta ng mga negosyante. Makikipag-ugnayan sila sa PNP para matiyak na walang ibibentang ipinagbabawal na paputok ang mga negosyante. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Hotels at transient houses sa Vigan City fully booked na raw hanggang sa bagong taon. Ang detalye ihahatid live ni Ivy Hernando. Ivy, good mornings. CJ, hindi lang ngayong holiday season magiging fully book ang mga accommodation establishment. Posible pa raw na umextend ito hanggang sa Semana Santa. Ngayong holiday break sa mga eskwelahan at ilang trabaho ay ang pagdagsa naman ng mga turista sa Vigan City. Halos punuan na ang mga accommodation establishment tulad ng transient houses at hotels. Fully book kami. Sinasabi naman sa tapat namin, tabi namin, ganun. Mga magpapamilya, barkada o magkakatrabaho ang karaniwang guest sa mga accommodation establishments. Kadalasan 2 nights o higit ang kanilang pinapabook. Fully book na raw ang marami mula ngayong linggo hanggang sa bagong taon. Aabot pa yan hanggang sa Longganisa Festival ng Vigan City sa 3rd week ng January at hanggang sa Kanawidan Festival. 2 weeks before the travel, dapat mag-book na. Tuwing peak season, malaking tulong na raw ang accommodation establishments sa labas ng Vigan City na kabilang sa Metro Vigan. So we are helping everyone in the tourism industry even outside the city of Vigan. CJ, marami na kasing nagtayo ng accommodation establishment sa labas ng Vigan City, partikular na itong mga katabing bayan na may mga tourist spot din. Kapag napuno na o fully booked na ang Vigan City, dito na nakikipagtulungan ng city government sa provincial government para ma-accommodate din ang mga turista. Ang tip din ng City Tourism Office, mas maaga o mas mainam magpabook na maaga, at least 3 to 4 months bago ang pamamasyal sa Vigan City para makapili pa ng kwarto na pasok rin sa budget. CJ? Maraming salamat, Ivy Hernando. Mga kapuso, nagtutulong-tulong ngayon para magpaulan sa maraming bahagi ng bansang Shearline at ang binabantayan nating low pressure area na dating bagyong Kabayan. Apektado ng dalawang weather system ang Zamboanga Peninsula, BARM, Western Visayas, Mimaropa Region, Calabarzon, Bicol at ang probinsya ng Aurora ayon sa Pag-asa. Huling namataan ang LPA 185 kilometers south ng Puerto Princesa City, Palawan. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo muli. Bukod sa LPA at Shearline, patuloy namang umiiral ang hanging amihan sa Northern at Central Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan ngayong umaga sa mga isla ng Batanes at Babuyan at sa ilang bahagi ng Aurora. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilan pang panig ng Northern at Central Luzon. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Nasa mat na mga tauhan ng NBI, Anti-Organized and Transnational Crime Division at Bureau of Customs ang nasa 136,000 na litro ng smuggled fuel sa Barangay Alasasin, Mariveles, Bataan. Na-recover ang mga smuggled fuel sa isang pribadong establishmento na sinalakay ng mga operatiba sa bisa ng isang mission order na inilabas ng BOC. Nadatnan sa lugar ang isang sirang barko at nasa 16 na truck kung saan 5 rito ay kargado ng hinihinalang smuggled fuel.
Bumagsak sa spectrometer test ang mga sample na kinuha mula sa barko at mga truck pagkatapos makuha ng chemical markers na magpapatunay na lehitimo ang mga langis. Hinuli rin ang nasa 25 na individual na nadatnan sa lugar na nahaharap sa iba't ibang kaso. Patuloy na tinutugis ng mga operatiba ang dalawang nakatakas na barko, kabilang na ang may-ari ng pribadong establishmento. Mahigit sa 130 chess players lumahok sa isang linggong chess tournament sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito ngayon sa ulat ni Gab Luna. Sumabak sa isang linggong chess tournament sa Lawag City, Ilocos Norte ang mahigit 130 na chess players. Bahagi ito ng selebrasyon ng UP Vanguard Homecoming. Ito ang kauna-unahang Queen of the North Chess Competition at Open Chess Tournament sa probinsya. Nalilinang yung mga babae na sumali pa na i-pursue yung mga talents nila. Queen of the North, ang focus natin ay yung mga female chess players kasi gusto nating i-elevate yung mga female chess players sa Pilipinas. Samantala, bukas naman sa lahat ng chess player ang Open Chess Tournament na magtatagal hanggang December 23. Hindi rin nagpahuli ang mga chikiting na mahilig sa chess tulad ni Aldred. Nakakagaling po sa math. Maganda po din to sa mga bata katulad ko po. Gav De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Dancing fountain sa San Jose, Batangas, binuksan na sa publiko. Silipin sa report. Sa hudyat, umarangkada ang ipinagmamalaking dancing floor fountain ng Parks and Plaza ng San Jose, Batangas. Sa saliw ng iba't ibang kantang pampasko, tila sumasayaw ang mga water fountain na siyang ikinagalak ng mga residente. Hindi lang mga mata ang nakatutok sa atraksyon, kundi pati na rin ang mga cellphone camera dahil sa hindi magkandamayaw na pagse-selfie at groovy ng ilang magkakabarkada at pamilya. Ang saya-saya! First time nga dito makapanood ng ganito kaganda. Kasama ko yung aking mga apo. It's nice. It's so nice. Ayon sa San Jose LGU, layo ng pagbubukas ng nasa 2,000 square meter na atraksyon na mas mapalakas ang turismo sa bayan at makilala ang mga produktong ipinagmamalaki sa lugar. Ang residenteng si Lizelle na minsan lang daw kung lumabas, isinama na pati ang mga anak sa pamamasyal na tuwang-tuwa sa dancing floor fountain ng kanilang bayan. Para po naman makapaglibang sila kahit papano kasi Christmas naman tsaka bakasyon na po nila. Tuwing alas 7 at alas 9 ng gabi ang palabas para sa dancing floor fountain na magtatagal hanggang Pasko. Pero pinag-uusapan pa rin umano ng sangguniang bayan kung gagawin kada weekend ang mga shows pagkatapos ng Pasko. Denise Abante para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, makikisaya sina Sparkle U, Ghosted Stars, Allen Ansay, and Sofia Pablo sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. So, isa sa mga solid love team sa showbiz industry ang makakasama natin this morning at para kwentuhan tayo sa sekreto sa matatag na partnership o relationship o baka naman in real life. Sila na nga. Here with us, Sparkle artist Allen Ansay and Sofia Pablo. Yay! Hello! Magandang umaga po mga kapuso! Good morning and welcome to Pangasinan. Is this your first time o before nakapunta na kayo dito sa Pangasinan? Actually, hindi po namin first time. Pero I think first time natin sa Lingayen. Sa Lingayen? Yes po. Kasi nakapunta po kami sa San Carlos and sa Urdaneta. Oo. And napansin nyo, nandito tayo sa Season Pangasinan. One of the best tourist destination din dito sa probinsya ng Pangasinan. So, how does it feel? Paano nyo i-describe ngayon itong season auditorium? Ano po siya eh, parang pag pumasok ka, parang alam niyo po yung mga museum na parang wow, mapapanga ka agad kasi napakaganda. Oo nga eh. Ikaw ano naman masasabi mo?
Critical thinking. Ba't ang hirap mag-describe? Ang hirap mag-describe, no? Actually, mahirap mag-describe. Pero siguro po, ngayon lang ako nakakita ng ganito na parang set up ng theater. Kasi di ba usually po yung mga upuan parang isang diretso lang siya. Pero this one, ang ganda kasi hiwa-hiwalay siya. Then, mahilig po kasi ako sa mga brown colors. So, tuwang-tuwa ako. Ako naman po, yun, bigla akong naalala ngayon. Nung pagpasok namin, parang bigla sa pumasok yung Titanic na palabas. Yung di ba may part doon na parang may ganito doon sa barko na yun. So parang ganun yung vibe. Yung parang restaurant ata yung tinutukoy mo, di ba? Parang ganito yung design. Kasi ito, part of the culture rin kasi sa Pangasinan, yung mga colonization, Spanish and American traditions, ito yung naging base nila sa mga structures. Pero moving back dun sa tanong ko, ano yung tumatak sa inyo nung sabi niyo hindi niyo first time dito sa probinsya ng Pangasinan? Ano yung mga tumatak or natikman, napuntahan na siguro dito sa probinsya? Ano yung gusto niyo i-explore or ma-discover? Siguro po yung tumatak talaga is yung bangus. Sabi nga po nila, bangus capital yung Pangasinan. Ako po, hilig ko po yung bangus. Favorite fish ko siya. Talagang ano siya, fresh yung bangus, tapos napakasarap ng lasa niya. Parang hanap-hanapin mo siya. Tapos sa mga gusto naman explore dito, actually marami po. Malaki po yung Pangasinan eh. So, hopefully, makabalik kami dito na talagang walang trabaho, na bakasyon lang talaga. Para makalibot pa kami at makain pa namin yung mga masarap na pagkain dito. Maiba naman ako, anong plans niyo for Christmas? Mag-together ba or with your family? Together with family. Together with family. I'm together with my family. And then of course, syempre po kapag Christmas, alam naman natin lahat na family season po talaga siya. So ako po kasama ko si Mommy and si Allen. Ako naman po, uuwi ako ulit sa province po namin ngayong Christmas. Parang ito na ulit yung Christmas ko ulit na probinsya, diba? Kasi parang last time usually po si Aki. 2019 pa ata yun. Siya po yung pinupuntahan ng family. So ngayon na yun, sa probinsya. Kaya very excited si Aki. Kakain ako marami. Maraming bread. Maraming bread. Siguro anong Christmas wish nyo sa isa't isa? Siyempre, si Sofia, alam na natin yan. Pero anong Christmas wish mo for Allen? And Allen, what's your Christmas wish for Sofia? Christmas wish ko po para kay Aki, siguro... Ano ba? Parang ang dami Oo, ang dami. Pero iniisip ko kasi, ano nga ba? Christmas Sige, ako na muna. Gusto mo? Sige, ako... happiness. Hindi ba ako happy? Parang happy naman. Good health. And ano pa ba? Matupad lahat ng mga pangarap mo. At least lahat na. Christmas wish ko para sa'yo. Siyempre, ayan, of course, happiness, good health. Yung mga talaga, of course, yung lagi ko namang wish sa'yo kahit hindi Christmas. Pero siguro this Christmas, mas fantasy yung wish. Sana makakain ka ng gusto mo nang hindi mo iniisip yung workout mo. Hindi naman. Para sinabi mo masyado akong diet. Gusto mo yung Christmas wish ka. Baka merong abangan ang inyong Kapuso fans sa mga upcoming show. Yes, unang-una po, panoorin niyo po ang Sparkle You Ghosted. Every Sunday po yan, 6:20 p.m. po yan. Yes, and of course, pwede niyo rin po kaming panoorin sa Open 24/7 every Saturdays po yan, 9:15 p.m. Yes po, and sa mga dapat po pong abangan, marami pa po, lalo na next year, meron po kami pinaghahandaan. Yes, dalawang malaking boobs. Super excited po kami dyan, kaya pinaghahandaan po namin yan. Kaya abangan nyo yan. Lastly, Allen and Sofia, would you like to say thank you sa Kapuso fans? And at the same time, saan ka pa rin follow? Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga kapuso namin na lagi sumusuporta sa amin, lagi kayo nandyan para sa amin. Ayan, i-follow nyo po kami sa social media accounts po namin. Ako, it's me, Allen, sa everywhere. Ako naman po, at Sofia Pablo everywhere. And muli, maraming salamat po mga kapuso. And kung bored kayo, gusto nyo tumawa, pwede nyo panoorin ang mga vlogs namin sa LP Official. Promise, di kayo mabibigo, tatawa kayo. Magpupuyat kayo for that. Maraming salamat, Sofia and Allen. Ingat kayo palagi. Samantala, Kapuso artist na amaze sa mga Christmas decoration at pailaw sa Pangasinan. Naritong report.
Kasama raw sa bucket list ng mga kapuso artists sa mga must-visit na probinsya ang Pangasinan. Ramdam na kasi ang Christmas vibe sa mga namumutik-tik na pailaw, mga makukulay at naggagandahang Christmas decorations. Grabe gaganda ng mga Christmas light dito. Yes. Nadaanan po namin yun. Para may bridge kami na nadaanan. Tapos ang ganda ng mga Christmas light. Pati yung mga simbahan dito. Parang siyang tunnel ng light. Super laki. Ang ganda. Ganun. Hindi raw nila first time sa probinsya, pero ang dami pa raw pwedeng explore. At ang tiyak daw nilang babalik-balikan ay ang mga masasarap na pagkain. Bangus! The food! Yes! Pagkain talaga. Kasi foodie kami. Correct. Kabilang din sa ipinagpapasalamat ng Kapusoy Stars ang walang patid na blessings at pagmamahal ng kanilang fans. Kaya naman all out sa kani-kanilang performance sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Inabangan din ng kanilang mga taga-suporta sina Shaira Diaz at Ara San Agustin. Pilian din ng fans sa paglabas sa entablado ni na Luke Conde at ang simpatikong bokalista, The Clash Season 5 champion, John Rex. Maraming salamat sa lahat ng pumunta, nag-effort na mapanood yung Kapuso Fiesta, sa lahat ng fans na pumunta. Thank you so much sa inyo sa pagdumog ninyo. Maraming salamat po sa pagpunta nyo, yung oras na binigay nyo sa amin, sobrang na-appreciate namin yun. At ang sarap mag-perform kasi nakikita namin yung, yung dagat. Yeah. Super happy naman ang fans na makita ang kanilang mga idolo. Sofia Pablo at si Allen Ansay. Kasi ang cute nilang love team, nakakakilig. Shaira Diaz po. Maganda po siya. Inaabangan ko po siya sa unang hirit. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mahigit 5 million colored lights pinailawan sa Dinarayong Festival of Lights sa Croatia. Tunghayan sa Globalita. Matapos maipon sa loob ng ilang taong paggawa ng Christmas display, umabot na ngayon sa mahigit 5 million colored lights ang Dinarayong pasyalan sa Croatia. Pagmamayari ito ng Salhal family na dating parte lang ng kanilang Christmas tradisyon. Ngayon, bukas na ito sa publiko para sa minimal fee sa mga bibisita. Isa raw itong Christmas fairy tale na naisabuhay na nagbibigay ngayon ng saya at pag-asa sa mga bumibisita. Sa Finland, na tinaguri ang home of Santa Claus, feel na ang Christmas rush. Mismong si Santa Claus sa kanyang grotto sa Arctic Circle, double time na sa pagbabasa ng mga sulat mula sa iba't ibang panig ng mundo. Umabot sa 500,000 ang sulat. Ang ilan, kwento ng pinagdaan ng trahedya gaya ng lindol, bagyo at gera. Kaya't mensahe ni Santa Claus, dapat panatilihing buhay ang diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagkalinga sa isa't isa. Rizzo Niga para sa Mornings with GMA Regional TV. Rian Ramos, wagi bilang Best Actress para sa Royal Blood sa OFW Gawad Parangal. Tunghayan sa ulat ni Gab De Luna. Kinilala si Rian Ramos bilang Best Actress sa 12th Kakampi OFW Gawad Parangal na ginanap sa Angkor Center Building sa Quezon City. Ang parangal na ito ay pagkilala sa kanyang kahanga-hangang pagganap bilang Margaret Royales sa hit murder mystery series na Royal Blood. Nakasama ni Rian sa nasabing serye sina Kapuso Primetime King Dingdong Dantes, Megan Young, Micael Daes, Dion Ignacio, Lian Valentin at Rabia Mateo. Aabangan naman si Rian sa Encantadia Chronicles Sangre bilang Mitena, ang isinumpang kakambal ni Cassiopeia na lulusob at gugulo sa mundo ng Encantadia. Tampok sa Love, Die, Repeat si Ultimate Star Jeneline Mercado na makakatambal si Sian Lim sa unang pagkakataon sa serye. Gaganap sila rito bilang mag-asawang Angela at Bernard.
Iikot ang kwento ng Love, Die, Repeat kay Angela na namatayan ng asawa dahil sa isang car accident matapos lamang ang kanilang first wedding anniversary. Isang araw matapos ang trahedya, magigising si Angela na makakaramdam ng deja vu. Abangan ang mystery drama series ang Love, Die, Repeat gabi-gabi simula January 15 sa oras na 8:50 PM sa GMA Telebabad. Gab De Luna para sa Mornings with Jamie Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. By Ralph Waldo Emerson, an American poet, social reform advocate. Bukas, partner! Bukas ay Huwebes. Huwebes. Alamin natin ang kahandaan ng Philippine National Police sa holiday season. Makakasama natin dito sa loob ng studio ang Regional Director ng PNP o Police Regional Office 1. Bukas na po yan. Mga kapuso, 5 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.